Matapos ang maiinit na paratang laban sa kanya, nagsalita na si Julius Babaw upang linawin ang issue. Mariin niyang itinanggi na siya ay bayaran at iginiit na mahal niya ang kanyang trabaho bilang journalist. Ayon kay Babaw, higit 2 dekada na siyang nasa industriya ng pamamahayag, at hindi kailanman naging bahagi ng kanyang prinsipyo ang tumanggap ng pera kapalit ng coverage. Dagdag pa niya, sa gitna ng kontrobersyang ito, mas nakilala niya kung sino ang mga tunay na kaibigan, ang mga taong naniniwala at patuloy na nagtitiwala sa kanya sa kabila ng mga paratang. Hindi ako bayaran, at hindi ko tatalikuran ang sinumpaan kong trabaho bilang tagapagsalita ng katotohanan, giit ni Babaw. Samantala, nanindigan naman si Pasig City Mayor Vico Sotto sa kanyang paniniwala na dapat ay held accountable ang ilang contractors ng DPWH na sangkot umano sa mga flood control projects. Aniya, ang mga taong bayan ang tunay na nagdurusa sa patuloy na pagbaha dahil sa mga pagkukulang at katiwalian ng mga politiko at negosyanteng sangkot sa mga proyekto. Dito na nagsimulang umigting ang tensyon. Si Sara Diskaya, na nakalaban ni Mayor Vico sa pagka-mayor noong midterm elections, ay kasama umano sa listahan ng contractors na may hawak ng malalaking proyekto. Hindi rin naiwasang uminit ang diskusyon sa social media. May mga netizens na ipinagtanggol si Babaw, sinasabing hindi patas na basta nalang husgahan ang isang journalist na matagal nang nagbibigay ng balita at serbisyo publiko. Ngunit may ilan ding naniniwala na dapat maging mas maingat ang media sa pagbibigay ng plataporma sa mga personalidad na konektado sa politika at kontrobersyal na proyekto. Ngayon, mas lalong mainit ang usapan sino nga ba ang dapat pagtuunan ng pananagutan, ang mamamahayag na nagbigay ng espasyo para marinig ang kwento, o ang mga kontraktor at politikong sangkot sa mga proyekto na nagdulot ng perwisyo sa mamamayan. Maraming salamat sa panunood at magkomento sa ibaba ng iyong opinyon.